What's up mga master, Mark Music here. Merong dinalang gitara dito mga master. So, gitara to ng ka-churchmate ko dito sa Occidental Mindoro mga master. So, pa-set up daw niya kasi medyo matas daw yung action nitong gitarang to. At luma na rin yung guitar. So, tingnan natin mga master kung anong may tutulog natin dito sa gitara to. Let's go! Yan. Bow yung kanyang neck, pag ganito. Ibig sabihin bow, pag ganun yung chord niya. Yan. Pag arc naman, pag ganun. Pabaliktad. Arc, tapos ito, pag ganyan, bow. Yan siya mga master. So, unang ginagawa ko dyan mga master is, titignan ko yung truss rod niya. Adjust natin yung truss rod niya. So, may mga tools na ako dito kung dala-dala. So ito, tandaan nyo itong mabuti mga master. Ilalagay nyo lang ito sa kanan na part. Yan. So yung headstock dito sa kanan natin na part. Yan. Meron din namang iba nag-a-adjust ganyan, sumisilip ganyan, sinisipat nila. Yan. Pag mag-adjust ka naman ng gitara na yung truss rod, ganito. Pag gusto mo nang higpitan mo siya kasi bow siya bow. Kailangan mo higpitan. Pagpasok ng alin key mo, yan. Pag naramdaman mo na siyang kumagat na siya, pa kanan. Pa kanan, pag ganito oh. Pag arc naman, yung neck ng guitar, pa kaliwa. Yan. Kumbaga parang nagbubukas ka ng gasol. Yan. Pag, di ba, pag bubuksan mo yung gasol sa tangke niya is, pag maglalabas na ng gas, pa kaliwa. Ibig sabihin, pag pakaliwa tayo, pabukas siya. Yan, paluwag. Pag pakanan tayo, pahigpit siya. Ganun siya mga master. Pero ang ginagawa ko mga master, para komportable ako, yan, nakalapat lang yung gitara, ganyan. Ganito sa akin naman, ihiga ko yung gitara ko, nasa right side yung headstock ng gitar. Ang ginagawa ko, patulak naman. Para maghigpit yung ating truss rod, para ibabalik niya yung bow, kumbaga i-straight niya. At dito naman, pag ginagawa ko siya kasi sasabit kasi yung ating D string, ito, yung fourth string natin, ginagawa ko, niluluwagan ko yan siya mga master. Yung fourth string, yan, niluluwagan ko yan para hindi siya sagabal pag mag-adjust na tayo ng truss rod. Especially dito sa mga strat. Sa Les Paul naman, kahit hindi mo na siya luwagan yung mga strings niya kasi pag ganito yung ano ng headstock ng Les Paul 3B3, so meron na siyang space agad sa gitna. So kahit hindi mo na siya luluwagan yung string niya. Yan, ikot lang yan. Ipitan na natin mga master, sisilipin ulit natin yung gitara, yan. So medyo curved pa rin siya. So ganun lang ang ulit, gagawin lang ulit natin yung process niya mga master. Ayos na natin yung kanyang neck. So tingnan nyo dyan mga master. Yan. So hindi na bow yung kanyang neck. Tutono muna natin siya. Yan, lagyan natin ng tension yung string yan para malaman natin kung meron siyang fret buzz. So, pag may fret buzz yan, dalawa yung gagawin natin dyan. Pwedeng magbabawas tayo dito sa nut, ito. Pero hindi ko siya ina-advise na gagawin, lalo na pag beginners pa lang tayo kasi may sukat yan dyan. So, pinaka the best, dadalhin natin sa mas nakakaalam about dito sa nut. Ang mas magandang i-adjust as beginners, yung saddle lang muna ito. Yung pinapatungan ng string kasi adjustable naman siya eh. Pwede mo siyang ibalik pag nasubrahan mo siya. Hindi kagaya nitong nut na pagbaguhan pa tayo, pag nasubrahan natin sa pag-adjust, hindi na natin maibabalik. Yan, ganun. Delicate kasi pag nandito. So, hindi ko siya advisable sa ating mga beginners. So, dito pwede tayong mag-adjust. Nagbabas siya. Yan, sumasayad yung ibang frets doon sa ating string. So ito mga master, nilagyan nila ng papel, yan, para tataas yung action ng gitara kasi nagbabuzz. Pero ito,
meron tong adyasan. Ito yung maliliit na to na yung mga butas na yan kakasya yung ating Allen key dyan. Yan yung purpose kung bakit merong ganito pag bibili tayo sa mga gitara, lalo na pag ganitong Stratocaster. So luluwagan ko muna yung strings niya para matanggal natin yung mga papel. Yan, oh. Example sa inyo kung ano yung dahilan ng fret buzz. So ito yun siya mga master. Example, dito tayo sa first string. Ito. So para malaman natin ang fret buzz niya, start tayo dito sa first fret, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, 8, 9. Yan. Sa 9 fret natin, meron siyang fret buzz. Kasi ang paliwanag niyan mga master, ito yon. I-close up natin mga master. Yan. So, zoom natin para mas makikita nyo mga master yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng fret buzz. Kasi kung napapansin nyo mga master, yung contact ng string natin is dito lang sa fret wire na to. Yan, dito lang mismo. At dito wala siyang contact yan, nakaangat yung string, nakaangat siya doon sa kasunod na fret wire yan. Diindiinan ko yung string mga master para makita nyo na nakaangat siya. Yan, oh. Diba, nakaangat siya. Wala siyang contact dito sa kasunod na frets. Yan, kaya wala siyang fret buzz. Ngayon, iusod natin dito sa 9th fret. Yan. Pag usod natin sa 9th fret, nandun na yung ating fret buzz. Bakit? Kasi meron na siyang contact dito sa kasunod na fret wire. Ito dikit na siya dito sa kasunod. Dapat dito lang din. Kaya nagkakaroon siya ng tunog na buzz. Yan siya. Kaya ang gagawin natin dyan mga master, yan, especially dito sa mga Stratocaster. So, gagawin natin, adjust lang natin itong saddle. So, pag i-adjust natin to, clockwise para aangat yung saddle. Clockwise, ganyan lang. Isang ikutan lang. At ganun din sa kabila, yan. Same lang yan. Yan. Pag aangatan natin, yung action ng gitara is clockwise. Yan. Then, testing natin ulit. Titignan natin kung umangat na yung may contact na string dito sa 9th fret natin. Yan. So, nakadikit pa rin siya, oh. So, repeat lang natin yung process hanggang matanggal natin yung kanyang buzz mga master. Yan. Angat lang din natin to. Yan. Huwag kakalangan ng papel mga master. So, wala tayong amp ngayon mga master. So, ito na yon mga master yung tunog niya. Yan. Fourth string. Sixth string. Yun, wala na siyang buzz mga master. Isang tip pa mga master kasi nung hinigpitan ko siya, so meron tayong masyadong maluwag na hitan. Yan o. Ang adjust nito mga master para maghigpit is yung screw niya dito sa taas. Yan. Yan, makikita yung screw dyan sa taas mga master. Higpitan mo lang yan siya mga master, yung screw dyan, ito. Yan. Para matanggal itong ganito masyadong maluwag. Higpitan lang natin yan mga master. Hawakan mo lang ito yung pihitan.
Then, higpitan mo lang itong screw na to. Yan. Yan. So, yan. Higpit na siya, hindi siya maluwang. Yan. Yan. Oh. Naiikot na natin ng maayos. Yan. Kasi pag maluwag kasi itong tuning peg na ito mga master, ang bilis ma-out of tune yung mga gitara. Yun din yung dahilan nun mga master. At pag na-adjust mo na lahat mga master, tapos meron pa ring bass, so kailangan na yan na fret level. Ang cause naman kung bakit lumalalim yung ating mga fret wires, yung pagkabit natin ng mga fake na strings. Lalo na pag naka nickel frets, kagaya nito nickel frets, so malambot lang siya. At yung pangalawa, pag nangangalawang na yung strings natin, tapos hindi pa rin natin nire-restring. Kumbaga, okay pa yan kasi hindi pa naman napigtas kahit kalawang na para makatipid tayo. Pero actually, hindi tayo nakatipid kasi mahal magpapa-refrets. Saan ka? Refrets o mag-restring? Palit ng fresh na string. Sunod natin na gagawin yan, straight na yung kanyang neck at wala na siyang bass. Ngayon, yung susunod naman natin na gagawin, intonation. Yan. Intonation na halimbawa nito, ito, mag-D tayo dito, ito. D. So, paglalagay na natin siya dito sa high frets, ito. So, dito yung D natin. Dito, yan. Iba na yung tunog niya, ito. Yan. Merong flat, merong sharp. Dito, standard naman. Pero pagdating dito, yan. So, ayusin natin yan mga master. I-adjust natin ito yung screw dito sa likod. So, ang ginagawa ko mga master, dinidiinan ko talaga. Meron din namang ganyan, tapos harmonics. Yan. Sa akin kasi dinidiinan ko kasi ang pag-play naman ng guitarist, dinidiinan natin. At take note, di ba, pag dinidiinan natin yung string, meron siyang tension na konti. Yan. So, yung tension na konti nun, maaaring yun yung magdulot ng sharp. Yan. Na hindi man gaano mapansin ng ilan, pero sa ilan ng mga gitarista, napapansin nila yon, lalo na yung datihan na ng mga gitarista o matalas na yung pandinig nila. Papansin nila na parang sharp ka na konti o flat. So, kaya ang ginagawa ko mga master, dinidiinan ko talaga siya. Example na lang dito mga master, open E tayo, ito high frets. Kailangan magkapareho sila ng tunog dito sa 12 fret. Yan. Napapansin nyo, pagdating dito sa 12 fret, may sharp siya na konti. Yan, sa pandinig ko lang ito mga master, pero kaya na mag-decide niyan. Yan, yan, sharp siya ng konti. Ngayon, pag sharp ng konti yung gitara natin mga master, ang gagawin natin dito sa saddle, i-aabante natin to. Kumbaga, dapat aabante to. Ang gagawin naman yan, dito sa screw natin, pakaliwa. Pag ganito, yan, counterclockwise. Yan. Pag naikot nyo na, yan. So, yan, natulak na natin siya mga master. Kung napapansin nyo, ito, nagpa-abante na. So, babalikan ulit natin. Kalapit tayo ng open E. Yan. Magkapare-pareho na sila mga master. Yan, sa pandinig ko ito mga master. So, pag mag-G ako dito, 3rd fret. Tapos, dito ako sa 15th fret, kailangan magkakatunog din sila. Yan, At, ganun din sa ating 5th fret, ito, yung A na note, kailangan magkakatunog din sila sa 17th fret. Yan, so, para sa akin, intonation na siya mga master. Kasi ako pag nag-intonate, hindi ako gumagamit masyado ng tuner kasi, lalo na pag nasa up lang ako, yan, mga up na tuner, hindi makukuha talaga yung perfect o exact na intonate na sumasakto sa pandinig ko. Yan. Sa tuners naman, sa mga pedal tuners, nakatry ako ng budget meal na mga tuners, hindi rin siya ma-intonate ng maayos. Kaya kung gusto nyo talaga ng makuha yung intonate na maayos sa gitara, mag-invest kayo ng mga
magandang klaseng tuners. Yan, yung mga quality talaga ng mga tuners. Kasi accurate talaga yun. Nakatry ako dati ng tuners, Boss tuner yun. Accurate talaga. At sa clip naman na tuner, yan, nakatry din ako yung clip tune nila, yung brand na Ibanez. Yan. Talagang accurate talaga yun pag nag-intonate ka. Yun siya mga master. So ito na mga master, na-intonate na natin mga master. Tingnan nyo yung saddle niya, hindi niya pantay. Kasi normally, ganun talaga pag mag-intonate mga master, hindi niya siya pantay. So ito na mga master, oh, mag-G ako dito, yo, G. Yung G na yan. Ito. Kailangan yung third fret na to na G, magkakapareho na rin sila dito. Yan o. A. Ganon din yung ating third fret at 15th fret, same. Itong ating 5th fret at 17th fret, same na yan sila. Yan. Yung D natin, yung kanina, na in-example ko sa inyo, ito yung D, open D. Pagdating dito, oh, hindi na siya sintonado. E minor, F sharp minor, G. Yan. Yan siya mga master. Ang neck niya is hindi na bow, yan. At intonated na siya. So, ganun lang siya mga master, basic setup. Pag meron ng mga kailangan ng i-fret level, so yun, dadalhin na natin yan sa ating mga malapit na mga guitar luthier diyan sa ating lugar. So dito sa Occidental Mindoro, meron tayong guitar luthier dito. Ito. Sa Puerto Princesa, meron din tayong kaibigan ng mga guitar luthier. Ito. So hanggang dito lang ang video natin mga master. I-chat ko na yung may-ari ng gitarang to. So ang may-ari ng gitarang to is anak ng pastor dito sa Occidental Mindoro. Yun. Kukunin niya na tong gitarang to mga master. So yun lang mga master. Maraming salamat. God bless you all. Peace out.